ang dami nga nagkalat dito, as in sobrang daming nagkalat dito, yan ang mga responsible. Hello mga kabaglagan, welcome back sa ating channel. And ngayon meron naman akong bagong content sa inyo at pag-uusapan natin ang mga 5 nakakainis na issue or 5 bagay na nakakainis na habang nakatira sa isang subdivision, kagaya dito sa amin sa Meridian Place. Now, nabanggit ko sa previous naming video, sa previous kong video, na nandito na kami nakatira for almost 5 years, magpa 5 years na sa December. And itong mga top 5 na to na mga nakakainis na mga incidents or nakakainis na mga bagay, hindi ko sure kung nararanasan din to ng ibang subdivision, pero para sa mga kababayan natin dyan na hindi pa tumitira sa subdivision na nabili nila, siguro ito mararanasan din ninyo, at kung nakarelate man yung iba, comment down below. Sa number 5, may tuturing ko tong nakakainis kasi ano siya, araw-araw, or hindi naman araw-araw siguro, pero nararanasan talaga siya at realidad talaga to. Pang number 5 ay yung video okay ng mga kapitbahay. Now, alam naman natin na ang okay lang naman mag-video okay, pero minsan meron kasi talagang hindi maiiwasan na meron ka mga kapitbahay na nag-video okay talaga. Mula morning hanggang madaling araw, yung mga ganon, or morning hanggang gabi na. So, meron namang ordinansa, di ba, dati na hanggang 10 o'clock lang yung video okay. Ngayon, okay lang naman, sige. Pero talagang may instances na talagang minsan lumalagpas talaga ng alas 10 ng gabi. Lumalagpas pa, umaabot pa ng hanggang alas 12. Ngayon, syempre, nakakainis siya, lalo na sa kagaya ko, kunyari, na panggabi yung trabaho or nagtatrabaho sa gabi, nakakaistorbo talaga siya. Tapos, kung umaga naman minsan, well, maingay siya kung sa maingay, pero sige, minsan pagbibigyan mo. Pero minsan nakakainis din pag araw-araw na, di ba? Na kahit sabihin natin natatapos sila bago mag alas 10. Pero kung araw-araw mo namang naririnig yung video okay ng video okay, nakakarindi rin minsan. Pero again, hindi mo naman sila susugurin at aawayin kasi wala naman silang ginagawang masama. Pero ayun, nakakainis lang minsan na wala ka naman talagang magawa kasi ayun, kasayahan nila yon, di ba? Huwag may okasyon siguro pagbibigyan mo pa, pero yun na nga, pag apektado na yung ginagawa mo, apektado na yung trabaho mo, apektado na yung pagtulog mo, lalo na sa gabi, ibang kwento na yon. So, yun yung pang-5 sa mga kinaiinisan ko na mga pangyayari dito sa subdivision. Number 4. Ito para sa akin nakakainis lang kasi minsan meron kasing mga group chat dito sa amin, at least dito sa amin, may mga group chat na ng homeowners and yung iba renters, mga ganun. Tapos, pag merong mga ideas na sinishare yung ibang tao sa group chat, minsan may mga ideas na kulang sa research, minsan mga ideas na hindi nagme-make sense, minsan hindi totally ideas, kundi sa group chat mismo nagsisend na lang kung anong-anong Bible quotes, mga friendship quotes, where in fact yung group chat na yon para naman sana sa pagpapakalat ng impormasyon about sa anong mga ganap, anong mangyayari sa subdivision or updates within the subdivision, mga ganun. Hindi naman sa hindi ako maka-Diyos or whatever, really, hindi ako religious na tao or what. Pero kasi isa yung ang group chat na ganito kasi hindi siya yung room or hindi siya yung lugar para mag-share ka ng mga Bible quotes mo, mag-share ka ng mga memes, mag-share ka ng mga videos sa group chat. Ayun ay para sana na palitan ng kuro-kuro, palitan ng suggestions, at the same time, announcements kung ano yung mangyayari, may meeting ba ang homeowners, may mga ganon-ganon. Tapos, ayun na nga, natatabunan yung mga importanteng bagay dahil sa mga minsan walang kwentang bagay na pinopost ng ibang tao. So, nakakainis lang siya. Tapos, ang madalas din, yun na nga, may mga tao na nagko-comment ng siguro suggestions or what. Tapos, kung kukontrahin mo siya based on your research, diba, sila pa yung nagagalit. Tapos, dahil nagagalit sila, minsan yun pa yung nagiging ugat ng
awayan within the group chat. So, yun ang palaging nangyayari at merong nangyayaring ganun dito sa amin. So, magugulat ka na lang biglang nagsasagutan na sa group chat, parang ganun. So, ayun, isa yun sa mga nakakainis para sa akin. So, yun yung pang-apat. Pangatlo sa aking listahan ay yung siguro mga chismis. Hindi mo maiiwasan na sa isang community na kagaya ganito, sa isang subdivision na medyo halos magkakadikit-dikit na yung mga bahay, di ba? Dito sa Meridian, hindi naman yung dikit talaga yung mga bahay na gano'n. May mga space naman konti. Pero alam nyo na, tabi-tabi yung mga bahay. Hindi mo maiiwasan na, alam mo yun, may mga taong nagpapakalat ng sikreto ng ibang tao, or minsan sa umpukan nyo na magkakapitbahay, kunyari, ganon, yung sinishare ng ibang tao is sa inyo lang, magugulat ka na lang, nakakarating na sa ibang tao, yung mga ganon, nakakainis lang, kasi minsan, di ba, yung immediate mo na mga kapitbahay, yun yung pinagkakatiwalaan mo, tapos bigla na lang malalaman-laman mo na yung pinag-usapan ninyo nakakarating na sa isang taong, let's say, bagong lipat lang, na hindi mo pa kilala. Parang ganon. So, may actual na nangyari yan dito sa amin. And, ayun nga, na-trace kung kanino galing yung chismis, parang ganon. So, yun pa ang naging ugat para nasira yung magandang samahan ng magkakapitbahay. Parang ganon. So, dahil doon, hindi na may iwasan tuloy na may awayan, may deadmahan, parang ganon. So, isa yun sa mga nakakainis lang na mga bagay na pag tumira ka sa mga ganitong klaseng community. So, yun yung pangatlo sa akin. Pangalawa sa akin na pinaka nakakainis is yung madaming nagkalat na mga aso. Ngayon, maraming cause itong maraming aso dito sa paligid, lalo dito sa subdivision namin. Now, ang unang cause niyan ay yung mga construction workers. Di ba dito maraming bahay, hindi pa natitirhang bahay. Tapos pag ipapagawa yung bahay sa isang contractor, may mga construction worker, yung ibang construction worker nagdadala ng aso. Kasi ang dahilan nila, magbabantay daw doon sa lugar nila pag habang kinoconstruct or habang gabi, or minsan pag weekend, pag wala sila, naiiwan yung aso doon. Okay, fine. Sige, bantay yung aso. Pero, ang problema kasi sa ibang construction worker, sa ibang contractor, pag umalis na dahil tapos na yung bahay, iniiwan na nila yung aso. So, sino ngayon ang mangangalaga ng aso? So, wala. Ang mangyayari, pakalat-kalat na lang yung aso dito sa paligid. Yun yung isa sa mga cause kung bakit merong mga stray dogs. Yung pangalawang cause naman, kung bakit maraming aso, dito talaga ako sobrang naiinis. Yung mga irresponsable na mga pet owners. Ang dami nga nagkalat dito, as in sobrang daming nagkalat dito yan ng mga irresponsableng pet owners. Bakit irresponsable? Number one, yun yung aso nila nakakulong sa nila, within their gates, or within sa bahay lang nila, nakakulong lang sa bahay nila. Pero, pag pinapatae na or pinapaihi na, bubuksan lang nila yung gate, lalabas lang yung aso, sige, takbuhan lang yung aso doon kung saan-saan, at umiihi, tumatae kahit saan. Sa gitna ng kalye, lalo na sa gitna ng kalye, hindi man lang nila dinadakot yung tae, diba? So, diba irresponsable yun? Meron namang ibang pet owners na, sige, nakakulong nga yung aso, meron namang butas sa gate na nakakalabas yung aso. Pag nakalabas yung aso, ano na mangyayari, diba? So, kahit may gate pa kayo, hinahayaan nyo lang din naman na makalabas yung aso ninyo. Ngayon, pakalat-kalat yung aso. Ano ngayon yung epekto ng pakalat-kalat ng aso? So, una na dyan yung basura. So, syempre yung mga basura dito sa subdivision, nasa labas lang ng bahay minsan. Hindi natin may iwasan, may magiging kapitbahay tayo ng mga burara na nakapatong lang yung mga basura nila dyan, hindi tinatakpan, or hindi kaya yung lalagyan nila ng basurahan, hindi naman walang takip, madaling matumba, yung mga ganun. So, yun yung mga bagay na kinakalat ng aso. Meron din tayong mga kapitbahay na tipong, alam mo yun, dahil sa sobrang kaburaraan nila, yung mga diaper, or minsan mga napkin, kinakalat ng aso sa kalye. So,
cause tuloy ito ng magiging marumi yung paligid dahil sa dami ng aso, burara pa yung mga nakatira. So, madumi yung paligid, di ba? Isa pa yon. So, yung kinakalat ng basura. At ito ang mas importante, may ibang aso na nanghahabol ng mga tricycle, nanghahabol ng motor, nanghahabol ng bisikleta, nanghahabol ng mga bata. So, hindi na safe para sa mga bata para maglaro sa kalye. So, dahil nga sa mga irresponsable na mga homeowners, meron ditong area dito sa sa subdivision namin na sobrang nagkalat talaga yung mga aso. May mga owners yung mga aso pero hindi nila kinukulong, hindi rin naman nila tinatali. Meron din ako nasaksihan isang beses, as in na witness ko talaga. Bagong may mga tuta yung aso, alam mo yun, nakalabas lang. Tapos nagja-jogging ako one time, tapos habang nagja-jogging ako, syempre tinatahulan ako, tapos nakakalat yung mga tuta, nakawala lang. Tapos nandun yung nanay, tinatahulan ako ng nanay. Tapos lumabas yung owner, sabi ko, ba't naman kasi pinapakawalan niya yan, kulong niya. Sabi niya, ikukulong daw niya, nakawala daw yung aso. So, umikot ako doon sa subdivision, kasi nasa phase 2 yun sa phase 1 ako. Umikot ako, pagbalik ko doon sa pwesto na yun, hindi pa rin niya kinukulong or tinatali yung aso. So, nagsisungaling siya. So, nagpapakita lang to ng pagiging irresponsableng pet owners ng ibang tao dito. At isa yun sa mga cause na magulo, minsan, kapalan lang talaga ng mukha. Ganun yung nangyayari dito. So, wala lang tayong magagawa. Ganun sila di ba? Pero nakakainis yun at hindi safe para sa mga tao, hindi safe sa mga nagbumotor, nagbibisikleta, kahit naglalakad, hindi safe sa mga bata. So, yun lang yun. Buti sana kung nakakagat yung aso, tapos sasagutin nila yung pambayad. Pero the point is, wala dapat makakagat kung lahat naman ay responsable. Now, ito tayo sa number 1. Ang number 1 na para sa akin na nakakainis is yung security ng subdivision. Hindi ko nirereklamo yung security force. Hindi yung security force. Hindi yun yung tinutukoy ko. Ang tinutukoy yung security ay gaano ka-secure yung labas-pasok ng mga tao sa loob ng subdivision. Dito sa Meridian, may gate, may guard doon sa gate. Okay? Pero ang point is, kahit sino pwede pa rin pumasok. Hindi nag-iiwan ng ID, yung mga tricycle, nakakapasok sa loob. Tapos, syempre, pag nakapasok na sa loob, ano pa ang monitoring system natin dyan? Malay nyo ba, yung hinatid doon, hindi pala, may bumaba din pala sa loob na hindi naman pala talaga dito sa loob talaga. Yung mga ganun. So, security risk siya ng ganun dahil sobrang relaxed at walang naipapatupad na mga safety measures pagdating sa mga visitors. Kahit may guard tayo, syempre yung guard, ginagawa lang din naman nila yung trabaho nila at sumusunod lang naman sila kung ano yung mga rules na sasabihin sa kanila. So, yes, merong mga incidents dati lang yun dati. Nung medyo bago-bago pa kami dito, mga 1 or 2 years lang kami dito. May mga insidente ng mga nakawan, may mga units na yung wala pang nakatira, na nanakawan ng mga kuryente, yung mga kable nila. Kasi di ba binebenta yung loob, di ba? Yun, nananakawan ng mga kuryente, ganun. Tapos merong mga bahay dati na ito yung kapitbahay namin mismo. Buti na lang may CCTV sila. Muntik nang pasukin yung loob ng nila, yung garahe nila. Kasi wala doon yung sasakyan nila or wala pa yata silang sasakyan noon. Muntik nang pasukin, buti na lang na monitor sa CCTV. So, ganun yung mga bagay na alam nyo na napaka-concerning, nakakabahala yung security. Pero in fairness naman sa security force dito sa amin, nung mga insidente ng mga nakawan dati, nagkaroon sila ng mga members ng security na naka-civilian lang, hindi naka-uniform, na umiikot dito sa subdivision. So naka plain clothes lang siya, naka pang civilian lang, umiikot-ikot siya, lalakad-lakad siya para magmanman, mag-monitor sa mga kilos ng mga tao, kung may makahinahinala. Ayun, tinugunan naman nila kaagad. Pero syempre, bilang homeowners or bilang nakatira ka sa isang community na yung tiwala mo sa safety sana nandun, pero apparently walang mga rules na ganun. So yun yung nakakainis na nakakabahala na isipin bilang tao na nakatira sa ganitong community. So yun lang mga ka-vlog-vlogan ng ating top 5 na nakakainis na mga insidente at mga, shall I say, bagay
na habang nakatira dito sa subdivision. Kung meron kayong naisip pa na iba pang nakakainis na mga bagay, comment down below. Kung meron ba kayong kapareho na insidente or kapareho na concern, kapareho na issue sa kung saan mang subdivision kayo nakatira, comment down below. Kung meron kayong mga katanungan, comment down below. Alright, and don't forget to subscribe, hit the notification bell hanggang sa susunod na video. Paalam!